mga bata, narito kami upang kayo ay turuan. Ako nga po pala si Binibining Nika. Ako naman si Binibining Marian. Ako naman si Ginoong Ivan. At ako naman si Binibining Leia. At ako naman si Binibining. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, inaanyayahan ko kayong pumayo at tayo ay manalangin. Jasmine, pwede mo ba manahan ang ating panalangin? Tayo ay lalaki. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw nito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kay Diyos niyo po, Panginoon. Kaya patuloy na pinabuhay at sinasamba ka namin. Dalangin po namin na gabayan po kami sa araw ito. Bigyan po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Ang palain po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming guro at magulang. Salamat po sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Magandang hapon sa inyo mga bata. Magandang hapon din po. Ang layunin natin sa hapon na ito ay ang mga mag-aaral ay inaasahang matukoy ang pabula at ang mga elemento. Ang mag-aaral ay inaasahang mga kasagot sa mga tanong tungkol sa kwentong napakinggan na ibibigay ng malinaw ang mahalagang detalyeng pinaghihiwatig ng kwento. Ang paksa ay tungkol sa pabula, si Kuneho at si Pago. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, hahatian ko muna kayo sa dalawang pangkat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Okay, sige. Pumunta na kayo sa inyong mga grupo. Tarasay! Doon po ang to. Yun mga bata, magbibigay kami ng mga larawan sa inyo. Kailangan nyo itong buuin sa loob ng 5 segundo. Ang grupo na mauna makabuo nito ay bibigyan namin ng premyo. Handa na bang lahat? Opo! One, dalawa, tatlo, apat, tagawas na mga 5. Wala na. Yay! May nauna. May nauna ng Ngayon, ang pangkat na nanalo ay pangalawang grupo, palakpakan ng sarili. Yay! Maaari na kayong bumalik sa inyong upuan. Sino ang may alam tungkol sa ating tatalakayin ngayon base sa inyong binuong larawan? Jasmine? Tungkol sa pinagpapalong at pinama. Magaling! At sino naman ang mahilig dito sa hayop? Mabuti at marami. Sino naman ang mahilig makinig sa mga kwento? Bago kami magbigay ng halimbawa ng isang kwento, atin mo nang tatalakayin ang pabula. Ang pabula ay isang uri ng pampanitikan na kung saan ang pangalan ng katawan ay barigay ng sabot ang mga halaga ito ang mga Ako na ngayon, aking babasahin ang kahulugan ng pabula. Ang pabula ay isang uri ng panitikan na kung saan ang mga pangunahing tauhan ay ginagampanan ng mga hayop. Sa akdang ito, ang mga hayop ay kumikilos at nakakapagsalita tulad ng mga tao. Sa wakas ng kwento, ang mga mambabasa ay inaasahang may mapupulot na mabuting aral at magandang asal. At ang pabula ay may 4 na elemento. Una, ang tauhan. Ang tauhan ay kumikilos sa akda. Ang karaniwang tauhan na gumaganap sa pabula ay ang mga hayop. Gayunpaman, may ilang
ding pabula na ang tauhan ay may kasama Nag-video ang siya. tao at hayop. Ato bata. Tagpuan. Ang tagpuan ay isang lugar at oras kung saan naganap ang pangyayari. Gusto pa na ang Ang pangatlo, ang banghay. Ito naman ang mga daloy at pagkasunod-sunod na mga pangyayari sa isang kwento. Ang pang-apat naman at panghuli ay aral. Ito naman ang nais ipamati ng mga may akda sa kanyang mababasa. Ito ay nagsisilbing gabay sa mga mababasa, lalo na sa mga bata na kung ano ang tama at mabuti. Nagtuturo din ito ng mga mabubuting asal na dapat taglayin ng isang bata. Ibig sabihin ng pabula, ngayon, magbibigay ako ng isang halimbawa ng isang pabula. Ngayon mga bata ay may babasahin tayong kwento ng isang pabula. Ito ay kwento ni Conejo at Pagong. Base dyan sa copy na ibinigay namin sa inyo ay sundan ninyo yung binabasa namin. Naintindihan ba mga bata? Okay, ngayon magsimula na tayo. Isang araw, habang naglalakad si Conejo, ay nakasalubong niya si Pagong. Palibhasa, makupad maglakad ang Pagong kaya pinagtawanan ito na Conejo at nilibak. Napaka-iksi ng mga paa mo, Pagong, kaya ubod ka ng bagal maglakad. Wala ka nang mararating yan. At sinundan iyon ng malulutong na tawa. Ha ha ha. Labis na nainsulto ang Pagong sa mga sinabi ng Conejo. Para patunayan na nagkakamali ito ng akala, ay hinamon niya ang Conejo. Maaaring mabagal nga akong maglakad, subalit matibay ang katawan ko, hindi mo ako matatalo. Lalo lamang siyang pinagtawanan. Ha ha ha. Nabigla. Nabigla ka yata, Pagong. Baka mapahiya ka lamang. Wika ni Conejo. Para magkasabukan tayo, magkarera tayo patungo sa ituktok ng bulubunduking iyon. Itinuro ni Pagong ang abot tanaw na bundok. Ganoon na lamang ang katuwaan ng mayabang na Conejo sa hamon na iyon ni Pagong. Nagtawag pa ito ng mga kaibigan para manood sa gagawin nilang karera. Gusto niyang lalong libakin si Pagong sa harap ng kanyang mga kaibigan sa oras na matalo niya ito. Nakapaligid sa kanila ang mga kaibigang hayop. Si Matsing ang nagbilang para sa pag-uumpisa ng paligsahan. Handa na ba kayo? Magkasabay na tumugon sina Pagong at Conejo. Handa na kami. Isa, dalawa, tatlo, takbo. Sigaw ni Matching. Magkasabay ngang humakbang ang dalawa mula sa lugar ng pag-uumpisahan. Mabilis na nagpalundag-lundag si Conejo. Halos sandaling minuto lamang ay naruroon na siya sa panan ng bundok. Nang lumingon siya ay nakita niyang malayong-malayo ang agad-agwat niya kay Pagong. Patuloy sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong. Habang pinagtatawanan siya ng mga nakapaligid na hayop, hindi pansin ni Pagong ang panunuya ng mga ito. Patuloy siya sa paglakad, walang lingon-lingon. Samantala, si Conejo ay halos mainip na sa paghihintay sa makita niya ang Pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na niyang nagpahinto-hinto pero wala ni anino ng Pagong. Palibhasa, malaki ang tiwala niya sa sarili, alam niya ang kakayahang tumakbo ng mabilis. Ipinasya niyang maidlip muna nang makarating na siya sa kalagitnaan ng bundok, total nakakatiyak naman siya ang mananalo. Patuloy naman sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong paakyat hanggang sa marating niya ang kalagitnaan ng bundok. Naraanan pa niya si Conejo na matinding natutulog at malakas na naghihili. Nilampasan niya ito at nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang hangganan ng kanilang karera. Nang magising naman si Conejo ay muli itong tumingin sa ibaba ng bundok. Subalit, hindi pa din makita si Pagong. Humbanda na siyang maglakad muli paakyat ng bundok. Subalit, ganoon na lamang ang gulat niya nang mapanaw si Pagong na naroon na sa ituktok ng bundok. Naunahan na pala siya. So hanggang doon lang yung kwento ni Conejo at Pagong. Ngayon, ang aral ng kwentong ating binasa, ang Conejo ay labis ang tiwala na mananalo kaya tumigil ito sa gitna ng paligsahan at nakatulog. Ang Pagong kahit mabagal ay patuloy na naglakad at hindi tumigil hanggang sa dulo ng karera. Gaya ng Pagong, hindi basihan ang bilis upang manalo. Kahit dahan-dahan, basta tuloy-tuloy ay kaya mong mapagtagumpayan anuman ang karera ng buhay. Base sa ating maliksyon mga bata, ano ang ibig sabihin ng pabula? Eunice? Ang
pangunahing mga tauhan ay ginagampanan ng mga hayop sa akdang ito. Ang mga hayop ay kumikilos at nakakapagsalita tulad ng mga tao. Sa wakas na kwento, ang mga mababasa ay inaasahang may mapupulot na mabuting aral at magandang asal. Tama. Ngayon, sa ating binasang kwento na si Conejo at Pagong, ito ba ay matatawag na pabula o hindi? Pabula. Very good. Ngayon, sino-sino ang mga tauhan sa kwentong ating binasa? Sino? Jasmine? Tama. Ngayon, ano ang mga elemento ng pabula? Base sa ating leksyon kanina. Sige, Jasmine. Tauhan, tagpuan, gamay, aral. Tama. Ngayon, ay magtatanong ako base sa ating binasang kwento. Ano ang matutunan nating aral? Sige, anong sagot? Huwag maging napaglakas. Tama. Huwag tayong maging mataas. At matuto tayong tumingin sa ano? Sarili. Sa ating sarili. Tama. Mga bata, ngayon ay dumako tayo sa ating gawain. So, may ibibigay akong gawain sa inyo. Kailangan nyo ito masagutan sa loob ng 5 minuto. So, ito. Gang, mayos ka ng upo. Huwag maingay mga bata. Pabula ko eh. Makinig muna, makinig. Huwag mo na sagutin ang ano. Makinig dito, tumingin sa akin. Babasahin ko ang panuto. Makinig. Makinig. Dito muna tumingin sa akin. Panuto, piliin sa hanay A ang kahulugan ng mga salita sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. So makikita nyo dyan sa hanay B, may mga choices kayo dyan. A, B, C, D, E. So basahin nyo dito yung mga katanungan. Naintindihan mga bata? Sige, magsimula na kayong... Ito naman. Tapos na ba kayo sa pagsagot? Sige, pagpatuloy nyo lang ang pagsagot ninyo. Sino ba ang nakapagtapos na? Uy, magaling. Hintayin lang natin ang hindi pa natapos. Sino ba hindi tapos? Uy, ang bata na to. Tapos sa'yo lahat? Pakitaas nga ng papel. Very good, magaling. So ngayon, pupunta tayo sa pag-check nito. Basta sumargero niya. Handa na ba? Okay. Huwag nilagyan. Okay, makinig mga bata. Huwag mag-away. Okay, number 1. Babasahin ko at sasabihin nyo ang sagot. Isang uri ng panitikan na kung saan ang pangunahing mga tauhan ay ginagampanan ng mga hayop. Ano ang tamang sagot? B! Very good. Pakilagyan ng check. Yan, magaling. Huwag magsinungaling. Kung mali yung sagot, dapat mali. Hindi pwedeng palitan. Number 2. Ang karaniwang tauhan na gumaganap sa pabula ay mga hayop. A. Very good. Tauhan. Ah. Huli gosh.
Number 3. Ito naman ay ang daloy at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ano ang tamang sagot? Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter E. Very good. Number 4. Makinig mga bata. Isa. Number 4. Ito ang lugar at oras kung saan nagaganap ang pangyayari. Ano ang tamang sagot? Tagpuan! Tagpuan. Number 5. Last number. Tapos na? Okay. Number 5. Ito naman ang naisipabatid ng may akda. Anong tamang sagot? Aray! Very good. Pakibalik sa may-ari. Ako na! Asa ko piyang? Pila mo. Pakibalik sa may-ari. Isa. Dalawa. Asa ko ang? Ewan. Bigay na sa may-ari yung papel. Diyan lang muna. Nasa may-ari na ba ang papel? Opo. Sino ang nakakuha ng perfect? Uy, marami. Very good. Sino ang nakakuha ng 4? Wala? Sino ang nagsisinungaling? Wala rin. So ngayon, dito na nagtatapos ang ating gawain. Mga bata, pakibigay sa akin ang inyong papel. Oh, dahan lang. Nung tapos na nakapagbigay, maaari na umupo. Okay mga bata, bago matapos ang ating aralin, magbibigay muna ako ng takdang aralin. Magbasa o tumingin ng isang uri ng pabula na gustong-gusto mo. Suriin ang mga elemento ng pabula at ipaliwanag ang aral ng kwentong nabasa o nakita. Ilagay ito sa long bond paper. Sige niya. Dito na po nagtatapos ang ating aralin. Maaari po tayong tumayo. Paalam mga bata. Atek! Isa ng atek! Isa ng atek! Isa wala pa! Isa pala. Atek ka! Ano pa mo siya? Dudong! Ano ka? Sun is up, it's a beautiful day. My beginning, the day as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart.